Good morning po mga kapatid. Good morning po sa mga kasama po natin online. Madalas ang buhay natin sa mundo, kinakategorize natin na puno ng unfairness. Kaya madalas ang dialogue ng iba, napaka-unfair ng buhay. Napaka-unfair ng magulang ko, napaka-unfair ng teacher ko, napaka-unfair ng boss ko, napaka-unfair ng mundo. Because life on earth is full of unfairness. Di ba may mga tao na mamahalin mo pero hindi ka susuklian ng pagmamahal? Napaka-unfair, di ba? Buti pa nga yung aso, pag minahal mo, mamahalin ka pagbalik. Kaya yung iba, mas gusto pa hayop kaysa tao. Di ba? May mga tao naman na masisipag, dugo at pawis ang pinuhunan para sa trabaho niya. Maagang papasok, ginagalingan pero hindi na po promote. Meron namang tatamad-tamad lang, paupo-upo, sumisip-sip lang naman sa boss, pero mayat maya ang promotion. Napaka-unfair, di ba? May mga taong ginawa ng araw ang gabi, mga kayod marino, pero hindi pa rin umaasenso. Hindi pa rin umaangat ang buhay, kinakapos pa rin. Meron namang cool lang kung gumawa, kung trumabaho, pero parang ang dali-dali ng pera sa kanila. Parang ang bilis-bilis lang ng pagpasok ng pera sa kanilang buhay. May mga taong ang babata pa, ang lalakas pa, kung sa ating pananaw hindi pa dapat mamatay, pero namamatay agad. Meron namang sobrang tanda na kulang na lang ay tubuan ng kabuti, pero buhay pa. Kotang-kota na, pero ang lalakas pa rin, buhay na buhay pa rin sila. Napaka-unfair ng buhay. May mga taong minsan lang dumalo, lalo na sa mga gawain, mga late pa. Pero pagdating sa rapol, sila pa nabubunot. Napaka-unfair, di ba? Samantalang yung mga ansisipag, ang aagang dumarating, hindi man lang mabunot-bunot, di ba? May mga taong masasama, gumagawa ng masama, pero silang napapabuti. Meron namang gumagawa ng mali, ng tama, rather, pero sila pa yung napapasama. Kuminsan, di ba, sila na ang nagsiwalat ng katiwalian ng gobyerno, sila pa ang nakasuhan, sila pa ang nakulong. Napaka-unfair ng buhay sa mundo. Kaya nga ang tao, ang tanong niya madalas, why good things happen to bad people? Or sa kabila, why bad things happen to good people? Bakit nga ba yung masamang bagay nangyayari sa mga mabubuti at yung mga mabubuting bagay, yung pa ang nangyayari sa masasama? It's unfair. Yan ang ating dialogue ko minsan. We love to watch and read stories that have happy ending. Gaya ng mga fairy tale, teleserye at iba pang mga pelikula na yung masasama, sila yung nagtatagumpay, pero sa dulo, yung mabuti pa rin ang mananaig. May happy ending. Sa umpisa, inaapi, ginugulpi, pero sa bandang huli, yayaman. Nasa kanilang huling halakhak. Pinaglayo ng kapalaran, pero bago matapos ang pelikula, magtatagpo silang muli. Yung bata napunta sa mahirap na pamilya, yung pala anak pala siya ng mayaman, sa bandang huli, yumaman pala siya. In other words, may happy ending. Kung ang buhay mo ngayon parang nasa kumunoy ng pagdurusa, huwag kang mag-alala, may happy ending. May magandang pagtatapos at pagwawakas ang lahat ng bagay sa buhay natin. So wag tayong mag-alala, may happy ending. Believe me, maraming galing dyan, but look at them now. Siguro may kilala tayo na talagang ang sama-sama, ang papangit na mga nangyari sa buhay niya. Pero ngayon, okay na sila kasi nga may happy ending. Gaya ng story ang ating pag-uusapan today. The story of Ruth. Parang napaka-unfair ng buhay sa kanya. Wala naman siyang ginagawang masama. Mabuti siyang tao. Pero puro kapangitan na nangyari sa kanyang buhay. Kumbaga ay napakalupit ng tadhana para sa kanya dahil halos lahat ng naranasan niya ay puro kapaitan. Pero sabi nga natin, may happy ending. Yan ang kanyang istorya. Tunghayan natin ang buhay ni Ruth na punong-puno ng pagdurusa, pero sa bandang huli, naging maligaya siya. Ruth 1:3-5. Namatay sa Moab si
Elimelech at naiwang biyuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Mahalon at si Kilion, kaya si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Sa salitang sanlibutan, pwedeng sabihin natin napakamalas naman itong si Ruth. Bakit? Ruth's young husband died. Namatay po ang kanyang napakabata pang anak. Sabi po ng asawa, sabi ng verse, di ba? Yung kanya pong asawa ay 10 taon lang silang nagsama, namatay na. So napakapait talaga ng kanyang karanasan. Her father-in-law died. So namatay ang asawa niya, namatay din ang kanyang biyanang lalaki, and her brother-in-law also died. So it means she suffered poverty. Alam niyo kung anong connection yan? Di ba lagi ko naman sinasabi sa inyo, in biblical context, from Old Testament up to New Testament, pag biyuda ka, ikaw ang pinakakawawang nilalang. Kasi ang babae noon, nakaasa lang sa lalaki. Siyempre, nag-iiba ang panahon. Ngayon, kami nang nakaasa sa babae. Ano? Nagbabaligtad ang sitwasyon, siyempre. Ano? Pero noon, talaga ang mga babae, pag nabiyuda sila, kawawang-kawawa. Kasi nakaasa sila sa lalaki. Because a woman without a man is a woman without hope. Pag ikaw ay babae na wala ng lalaki sa buhay mo, kawawang-kawawa ka. So most probably, wala na siyang tatay, wala na siyang biyanan na lalaki, na wala pa ang asawa niya, tapos yung kanyang bayaw na sana'y kukup-kup sa kanya, kasi ang kultura nila, di ba, ganyan. Halimbawa, yung byuda, bawa ako yung asawa, namatay ako, yung kuya ko o yung kapatid kong lalaki, ang aaruga dun sa asawa kong iniwan. Ganon ang kanilang kultura, para walang babaeng kawawa sa kanilang panahon. Ang problema, pati yung kapatid ko patay na rin. So kawawang-kawawa itong si Ruth. Pero mo, naiwan sila, puro babae. Hopeless ang kanilang sitwasyon. Hindi ito naiintindihan ng mga babae ngayon. Kasi iba na ang sitwasyon natin. Diba? Pero sa kanilang panahon, mas maintindihan natin na talagang kawawang-kawawa ka pag wala ka ng lalaki sa buhay. So Ruth was in pain. Sobra-sobrang bigat, hirap ng loob, hirap ng bulsa ang nararanasan niya. Gutom ang inabot niya. Siguro kung tayo si Ruth, ang tanong natin agad, why? Lord, bakit po? Wala naman po akong ginawang masama. Kasi nga naman, mas maraming tao sa paligid natin, di ba? Pag meron tayong nararanasang hirap sa buhay, ang question natin, why me? Maraming mas deserve nila ito. Mas maraming masasama sa paligid natin na dapat silang nagdadanas nito. Bakit ako pa? Kaya yan ang tanong ng maraming tao. So anong kasalanan ni Ruth para dumanas ng ganitong hirap? Ang totoo, mabuti siyang tao. Tignan natin kung paano natin masasabing mabuti siya. Ruth 1:16 hanggang 17. Sumagot si Ruth, "Huwag ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan kayo pumunta, doon ako pupunta. Saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon din ako mamamatay at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan ko kayong magkalayo tayo maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan." Hindi sa asawa sinasabi to. Sinasabi ito ni Ruth sa kanyang biyanan na si Naomi. Imagine nyo, manugang ang ganito ang dialogue sa biyanan niya. Sabi niya, "Till death do us part." Kamatayan lang, nanay, ang maghihiwalay sa atin. Parusahan ako ng Diyos. Sabi niya, pag pinayagan kong magkalayo tayo. Kasi, di ba, namatay na ang kanyang 2 anak, wala nang kakalinga sa kanilang lahat. Ano po? Tapos pare-pareho pa silang babaeng natira. Paano na sila? Kaya sabi na Naomi, mag-iwalay na tayo mga anak. Umuwi na kayo sa inyong mga bahay, sa inyong mga bayan. Ako rin, uuwi na ako sa amin sa Bethlehem. Yung isa, si Orpa, umuwi.
Ito namang si Ruth, sabi niya, nanay, matanda na po kayo. Pag iniwan ko po kayo, pinabayaan ko kayo, baka parusahan ako ng Diyos. Cargo di konsensya ko po kayo. Kaya sabi niya, saan kayo pumunta, doon ako pupunta. Saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay. Kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa atin. Grabe ang kanyang pagmamahal sa kanyang biyanan. Hindi ganyan ang maraming mga manugang. Maraming mga manugang ngayon, di ba? Ang sasama ng ugali sa mga biyanan. Siguro dahil masama rin ang ugali ng biyanan. Minsan ganun din naman ang problema. Magiging mabait ba si Ruth sa kanyang biyanan na si Naomi kung hindi mabait si Naomi sa kanyang manugang? Vice versa yan. So mabait ang kanyang biyanan, so mabait din yung manugang. Subukan mo masama ang ugali ng biyanan, babait ba ang manugang? Di ba? Ganun ang ibig sabihin. Pero ang point natin, ang bait-bait nitong si Ruth, kakalingain niya, yun lang sarili niya, hindi niya alam pa paano bubuhayin. Idadamay pa niya ang isang matandang babae na wala nang kakayanang buhayin ang sarili niya. So dalawa na ang bubuhayin ni Ruth. Sarili niya at ang biyanan niya. So napakabuti niyang tao. Ruth 2, 1 and 2. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid, mamumulot ng mga uhay na naiiwan sa mga gumagapas. Doon ako sa mga likuran ng sino mang papayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Dahil matanda na ang kanyang biyanan, hindi niya isinama sa pagtatrabaho. Sabi niya, nanay, dyan lang po kayo. Ako na po ang gagawa nito para may makain tayo. Araw po at oras ngayon ng anihan, ako po'y mamumulot ng mga uhay para naman meron tayong makain. So sabi niya, kasi ganyan ang ginagawa pag may gumagapas, ikaw ay namumulot dun sa likuran. Nung bata kami, ginagawa namin yan. Pag gumagapas ng palay, nag-iimpon ng palay, kami nakasunod sa mga gumagapas, sa mga nagtitipon. Tapos may mga nahuhulog na uhay, yun ang pinupulot namin. Kaya sako-sako, tapos babayuhin namin yon, tatanggalin yung mga giniikan, then yung matitira. So napakarami mong pinulot, pero kakaunti lang ang makukuha mo ron. Pero ganun ang ginawa ni Ruth. Di ba? Para buhayin ang kanyang biyanan na si Naomi. Verse 3. Nagkataon, ang napuntahan niya ay bukid ni Boaz, isang kamag-anak na Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. So yung lugar na kanyang napuntahan na inaanihan ay kamag-anak din, si Boaz. Tapos napakayaman daw niya, iginagalang sa buong lupain. So mabuting tao yung kanyang napuntahan. So ano nangyari? Fast forward tayo. Chapter 4 verse 13. Di ako makapagantay. Tapusin na natin ang kwento. Napangasawa ni Boaz si Ruth at iniwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya't ito'y nagdalang taot ng anak ng isang lalaki. Sa dami ng hirap na dinaanan niya, may happy ending. Nakita nyo, napangasawa niya ang isang napakayamang lalaki na kamag-anak din pala nila ng kanyang biyanan, ng kanyang asawa. May bonus pa yon. Nagkaanak siya at alam niyo kung sino ang mga naging anak niya, lahi niya. Sa kanya nagmula si Haring David, sa kanyang lahi nagmula ang ating Panginoong Jesus. Nakalinya. Yan si Ruth kasi mabuti siyang tao. Mukhang unfair ang buhay sa simula, pero hindi bulag, hindi bingi, hindi unfair ang Diyos. Makatarungan ng Panginoon sa langit sa tamang panahon, sa tamang lugar, tamang pagkakataon. Tatanggap tayo ng pagpapala kung hindi tayo bibitaw sa Diyos. Just be patient. Sabi nga nila, may awa ang Diyos. Magantay ka lang ng tamang pagkakataon. Sabi ng isang kanta, in His times, He makes all things beautiful. Basta in His time. Kasi kung yung timetable natin ang susundin natin, talagang minsan magkakadilubyo ang buhay natin. Pero kapag timetable ng Diyos ang ating sinusunod, ang hinihintay, may pagpapala lagi na nag-aantay sa bawat isa sa atin. Because He will make everything beautiful in His time. Nag-antay si Ruth ng perfect timing. Actually, maging doon sa pagiging asawa niya kay Boaz, perfect timing yun. Kasi kamag-anak din niya. Kasi sa kanila ganun talaga.
dahil wala na siyang bayaw, yung mga pinsan, yung mga pinakamalapit, yan ang pwedeng kumuha sa kanya para maging asawa. Kasi nga, ang kultura ng mga Hebreo, ng Israel, walang babaeng kawawa. Kailangan merong mag-aaruga sa kanila. Kaya yung pag-aasawa ng marami sa kanila, hindi for pleasure, kundi to save the lives of women. Ganun ang kanilang ginagawa sa kanilang panahon. Kaya itong si Boaz, actually, wala siyang choice, kundi pakasalan talaga si Ruth. Pero hindi naman talaga niya ginawa yun dahil doon lang sa kulturang yun, kundi talagang na-inlove din siya dahil napakabuting tao nitong si Ruth. So anong mga aral, mga lesson ang pwede nating matutunan? Una, all our pains, all our problems, sufferings, illness, sadness, loneliness, financial crisis, and everything na nararanasan nating kapangitan sa buhay will is soon. Lilipas din ang lahat ng nararanasan natin sa buhay. Hindi forever ang paghihirap. Hindi forever ang anumang nararanasan nating hirap sa buhay. Lahat ng yan ay may katapusan, may hangganan. Kaya dapat ang dialogue natin pag may problema tayo, pag binabayo tayo ng hirap, pag may sakit tayo, pag meron tayong mga pangangailangan sa buhay, dialogue natin, lilipas din yan. Sabihin sa katabi, lilipas din yan. Lilipas din yan. Kahit nga gutom, lumilipas din, di ba? Kumakalamasik mo raman, sasabihin mo, lilipas din to. Ano? Di ba? Pag nalipasan ka, ulcer yan. Ano? Lumilipas din ang lahat, di ba? Nang nararanasan natin. Because hardship are not forever. Pain are not forever. Sickness are not forever. Problems are not forever. Hindi tayo laging may sakit. Hindi tayo laging naghihirap. Hindi araw-araw impyerno ang buhay natin. At kung ang buong buhay mo impyerno, okay lang. Dahil pag namatay tayo, matatapos din yun. Awit 35. Ang abang may hapis at tigmak ng luha sa buong magdamag. Take note, sa bukang liwayway, wala ng lungkot, kapalit ay galak. Sarap naman. Sabi niya, buong magdamag, naglumuluha ka, umiiyak ka, nagdurusa ka. Pero pagdating ng bukang liwayway, wala na raw ang lungkot, kapalit na ay galak. So anong ibig ipaunawa? May katapusan, may hangganan lahat ng pagdurusa sa buhay. Sabi nga, di ba, there is always a rainbow out after the rain. Merong laging bahaghari pagkatapos ng mga ulan. Yung madilim na tunnel, nakadaan na pa kayo riyan? Yung madilim na tunnel, pag natapos mo yung tunnel, meron ng liwanag sa dulo. Ganun lang, madilim, pero paglampas mo sa tunnel, liwanag na nag-aantay sa iyo. Yung bagyo, ilang araw lang naman ang ulan. Pagkatapos, sisikat muli ang araw. Yung sobrang lamig ngayon, di ba? Pahirap ang maligo, di ba? Ngayong araw. Oh, tingnan mo katabi, baka hindi naligo yan. Sobrang lamig ng tubig. Ang hirap maligo. Talaga namang giginawin ka ng todo para may yelo ang tubig ngayon. Lilipas din yan. Nagbabanta na ang init. Malapit na tayong walang pagsulingan. Natatapos ang lahat. Natatapos din ang lamig, natatapos din ang init. So nagpapalit lang ang panahon. Wounds heal, illness heal, pain heals. Ang lahat ay gumagaling din. Ang lahat natatapos din. Kailan natapos yung pain ni Ruth? Kailan natapos yung hurt niya? When she met Boaz. A godly man, a very rich man, diba? They married and they took care of her biyanan, diba? Things got better now. So meron na muling ngiti, ligaya sa kanilang buhay. Hindi na niya kailangan mamulot muli ng uhay. Hindi nakakalamang kanyang sikmura kasi meron ng sumaklolo sa kanya. Isang mayamang lalaki na kanyang napangasawa. Pag may pain na nararamdaman, remember, it will ease soon. Matatapos din yan. Lilipas din yan. Kung hindi man lilipas yan dito sa lupa, huwag kayong mag-alala. Sa kabilang buhay, matatapos din yan. Yan ang sabi ng Biblia, di ba? Revelation 21:4. And God shall wipe away all tears from their eyes. And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. For
the former things are passed away. Diba? So sabi niya, wala nang luha, wala nang sakit, wala nang pagdurusa, wala nang lahat. Natapos ng lahat yan. Pag namatay tayo, pero habang buhay tayo, siyempre, part yan ng buhay natin. Pero matatapos at matatapos lahat ng paghihirap. Number 2, don't quit. Life must continue. Get involved with life. Siguro kung tayo si Ruth, sabihin natin bagsak ang buhay niya, bagsak ang sarili niya. Imagine nyo, lahat ng lalaki sa buhay nila namatay. So, kung iisipin mo sa kanilang panahon, they were hopeless. Pero si Ruth, hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi siya nag-quit sa buhay. He get involved with life. Nag-continue siya sa buhay. Diba? So napakahalaga niyan. So anong ginawa ni Ruth? Napansin nyo? She went to a new place. She stayed busy. She refused to quit. Nakita nyo? Namatayan siya ng asawa. Wala na silang makain. Nagduros at naghihirap na. Lumipat pa ng lugar. Namasyalan pa sa Bethlehem. She stayed busy. And she refused to quit. Yan ang kanyang ginawa. Kasi di ba may mga tao, di ba pag namatayan ng asawa, namatayan ng mahal sa buhay, ano sasabihin? Naku, di ko na alam pa paano mabubuhay. Sasama na ako sa iyo. Pag tinulak mo naman, magagalit. Ba't mo ko tinulak? Di ba? O, kasi nga napakahirap talaga niyan. Pero, si Ruth, he never quitted. She stayed, di ba? Na nagtitiwala sa Panginoon na matatapos din ang lahat ng kanyang nararanasan. Hardworking kasi siya. Kasi sabi ng verse, whole day siyang namumulot ng mga uhay, ng mga trigo para may makain silang magbiyanan. May mga tao na kapag naka-experience sila ng experience ni Ruth, di ba parang ayaw nang ituloy ang buhay? Halimbawa, sa trabaho, todo trabaho ka, sipag mo, tapos hindi ikaw ang na-promote, mas deserve mong ma-promote, pero ang na-promote yung sip-sip. Anong gagawin mo? Di ko nagagalingan, tatamad-tamad na ako. Hindi na ako magpapaaga, late na rin akong papasok. Mali. Lalo mong pagbutihan ang trabaho mo. Get involved in life. Diba? Dahil mas patunayan mo na mali ang kanilang mga desisyon sa buhay. Diba? Hindi naman tulog ang Diyos natin. Unfair ang boss mo, pero hindi unfair ang Diyos. So kung hindi man tayo ma-promote dito, ipopromote ka man naman ng Diyos sa school. Di ba sa mga school, sa mga estudyante, yung nag-aaral mabuti, nagre-review, napupuyat pa, tapos yung kalapit mong malinaw lang ang mata, nangongopya lang, mas mataas pa ang grade sa'yo. Di ba napaka-unfair? Tapos sila pa yung honor, tapos ikaw hindi. So sasabihin, di na nga ako magre-review, mangongopya na rin ako, kakain na lang din ako ng kalabasa. Mangongopya na lang din ako. Minsan ganun ng tao. Diba? Kaya napakahalaga na makita natin, unfair man ang mundo, pero hindi ang Diyos natin. Kaya huwag tayong susuko kahit ano man ang bigat na nararanasan natin. Number 3, your situation must not change your attitude. Maintain your integrity regardless of your situation. Yung mabait, kahit anong nangyayari sa buhay niya, dapat mabait pa rin siya. Nakita niyo yung point? Yung mapagbigay, kahit wala ng pera, mapagbigay pa rin yun. Hindi yung nagbabago. Di ba? Nagbago lang siguro yung amount na ibinibigay niya, pero hindi nagbabago ang ugali niya. Mabait pa rin yun. Ganun ang point natin, mga kapatid. Your situation cannot change your attitude. Dapat. Kasi yan ang malungkot sa maraming tao. Pag nagbabago ang timpla ng buhay, pati ugali nagbabago. Kahit nga sa gutom, di ba? Ang tao pag nagugutom, iba na ugali. Kaysa nung busog siya. So, yung situation natin, ang nagdidikta kung anong iuugali natin. Mali. Dapat ang ugali natin, kahit anong sitwasyon, yun pa rin tayo. Hindi yan nagbabago. Hindi pumapangit ang ugali dahil pumapangit lang ang sitwasyon. Dapat same ang karakter natin kahit ano man ang kalalagayan natin sa buhay. Alam niyo ba kung bakit na-attract si Boaz kay Ruth? Kasi mabait si Ruth kahit anong sitwasyon niya. Tingnan niyo, sabi ng Ruth 2:11 and 12. Sumagot si Boaz. Take note. Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan. Mula nang mamatay ang iyong asawa, pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Sabi ni Boaz,
nabalitaan ko mga nangyari sa inyo doon sa Moab. So mahirap ang naging sitwasyon nyo. Alam ni Boaz yun. Namatayan siya ng asawa, namatayan siya ng biyanan, kawawang-kawawa sila, walang makain. Sabi niya, pero inaruga mo pa rin ang biyanan mo. Nakakabilib ka. Diba? Yun ang ibig sabihin ni Boaz dito. In other words, sinasabi ni Boaz, pwede mo namang iwan ang biyanan mo, pwede mo namang samain ang ugali mo dahil masama ang nangyari sa iyo, pero you choose to be good. Kahit anumang kapangitan na nangyari sa inyong buhay. Nakita niyo yung initiative ni Ruth to take care yung kanyang biyanan. May initiative. Hindi naman siya pinilit. Hindi naman sinabi nung biyanan na, oy, mga manugang, matanda na ako, siguro naman hindi niyo ako pababayaan. No. Initiative yun ni Ruth na alagaan ng kanyang biyanan. And napakasipag niya. Buong maghapon siya namumulot ng mga makakain nila. Like David. Alam si David? Si David, kahit anong sitwasyon niya, hindi nagbago ang ugali niya. Unang Samuel 18:5. Lumabas si David, saan man siya suguin ni Saul, siya'y nagpakabait. Take note that word, nagpakabait siya. Alam mo ba kung anong ginawa kay David? Si David po ay instant, celebrity sa Israel. Kasi napatay niya si Goliath. Kaya naman todo promotion ang ginawa sa kanya. Ginawa agad siya commander-in-chief ng sandatahan. Kaya sabi ng verse, kahit saan man siya pumunta, saan man siya dalhin ni Saul, saan man siya lumaban, panalo. Kaya naman lahat ng tao sa Israel, hinangaan siya. Napakagaling nitong si David. Verse 8, nagalit na mainam si Saul, at ang sabi nito, at sabing ito ay isinama niya ng loob. At kaniyang sinabi, sa kanilang inilagay kay David ay laksa-laksa, sa akin naman inilagay libo-libo lamang. Ano lamang kanyang tatangkilikin kung hindi ang kaharian? Inirapan ni Saul si David mula ng araw na iyon. At si David ay tumugtog ng kanyang kamay, gaya ng kanilang ginagawa araw-araw. Hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay, hinihagis kay Saul sa sibat, sapagkat kanyang sinabi, aking tutuhugin si David sa dingding. At tumanan si David sa kanyang harap na makalawa. Nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay sumasa kanya. Kanina, tuwan-tuwa si Saul. Ngayong galit ang galit si Saul kasi naiinggit na. Kasi ang apple of the eye ng Israel, si David na. So anong ginagawa ni Saul? Iniirapan niya araw-araw si David. Tapos sinisibat pa, gustong patayin. Pero anong sabi ng verse? Nagpakabait pa rin si David. Verse 13, kaya't inihiwalay ni Saul siya sa kanya at siya ginawa niyang punong kawal ng 1,000 at siya naglalabas pumasok sa harap ng bayan. Nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon sumasa kanya. Alam niyo ang ibig sabihin nung ginawa siyang commander-in-chief sa 1,000 lang? Demotion yun. Kanina, yung buong sandatahan ng hawak niya. Kaya kahit saan man siya pumunta, panalo. Ngayon 1,000 na lang ang hawak niya, tapos sinusugo pa rin. Ngayon kung 1,000 na lang ang hawak mo, lalabang ka, patay ka. Yan ang ibig sabihin yan. So na-demote. From promotion to demotion. Anong sabi ng verse 14? Nagpakabait si David. Hindi nagbago. Tingnan mo katabi mo. Pag pangit bang sitwasyon, pumapangit din ang ugali niyan. Pwedeng yung itsura na lang ang pumapangit. Pero yung ugali dapat nag-stay na mabait tayo. Yung anak ng Diyos, kahit anong sitwasyon, anak pa rin ng Diyos. Hindi nagbabago yon, gaya ni Ruth, gaya ni David. Number 4, bad things are not always bad. Ilagay natin yan sa puso natin at isip. Hindi lahat ng pangit na nangyari sa buhay natin ay pangit. It is not always bad to go through bad times. Ruth's bad experiences deepen her trust in God. Yan ang lalong nagpalalim ng kanyang pagkakilala sa Diyos. Ni Naomi, hindi naman niya kilala ang Diyos ng Israel, pero nakilala niya through Naomi dahil sa kanyang mga karanasan sa buhay. Diba? Yan ang point natin mga kapatid. Kaya napakahalaga na makita natin yung pangit na nangyari sa buhay natin. Maganda pala ang kalalabasan niya. Nakita niyo si Joseph, binenta ng mga kapatid, ikinulong doon sa Egypt. Pero nung ending, naging gobernador ng Egypto,
naligtas ang kanyang lahi mula sa gutom. Kasi kung hindi siya napunta ng Egypt, edi mamamatay sa gutom ang lahat. Kasi siya lamang ang nakakaalam ng pwedeng mangyari. Na mayroong 7 taong kasaganaan, may 7 taong mga paghihirap, di ba, ng kasalatan sa buhay. So in other words, may blessing talagang dala ang mga hardship. Every time na tayo haharap sa mga hamon ng buhay, laging may pagpapala sa dulo. Laging may blessing yan. So ano mang problema, may blessing yon. May mga tao ba, di ba, magiging prayerful ba ang tao kung hindi siya dumaranas ng hirap? Di ba? Magiging masipag ba yan sa church kung walang pagdurusa sa buhay? Magbabalik loob ba yan sa Diyos kung walang problema sa buhay? Magiging mapagpatawad ba tayo kung walang pagdurusa sa buhay? Minsan nga, di ba, pag maganda ang takbo ng buhay natin, kaya ang ending, kahit ano na lang ginagawa natin. Pero pag may hardship, may trouble, yun tayo nakakaranas ng ganyang mga uri ng magagandang bagay. And of course, number 5, be optimistic. Stay positive. Nakita niyo si Naomi at Ruth, magkaiba sila ng perspective sa naranasan nila sa buhay. Anong sabi ni Naomi? Self-pity and bitterness. Sabi ni Naomi, maghiwa-hiwalay na tayo. Wala na akong anak, wala nang kukup-kup sa inyo, magkanya-kanya na tayo. Yun ang kanyang dialogue. Pagdating niya sa Bethlehem, sabi nung mga sumalubong sa kanya, di ba yan si Naomi? Ano sabi ni Naomi? Huwag niyo na akong tawaging Naomi. Nang ibig sabihin ay pinagpala. Tawagin na lang ninyo kong Mara, ang sawing palad. Kaya nga may Mara Clara di ba? Sabi niya, tawagin niyo na lang akong Mara. Puro kapaitan kasi nangyari sa buhay ko. Huwag niyo na akong tawaging Naomi na pinagpala. Tingnan niyo naman ang sitwasyon ko. Talagang puro hirap na ang buhay. Kaya sabi niya, tawagin niyo na lang akong Mara. Diba? So ano ibig sabihin? Negative siya. Pero si Ruth, anong sabi niya? Napaka-optimistic niya and hopeful. She pointed what they had, not what they don't have. So anong ginawa niya? Nagpunta siya at sumama kay Naomi kung saan man pupunta. Pagdating sa Bethlehem, anong ginawa? Namulot agad ng makakain. So itinuloy niya ang buhay. Napaka-positibo niya para ituloy ang buhay. In other words, mga kapatid, lahat naman tayo dumadanas ng hirap sa buhay. Ngayon, depende na lang yung paano natin tinitingnan yan. Positive or negative. Pessimistic or optimistic. So, depende kung paano tayo tumatanaw sa lahat na nangyayari sa buhay natin. And of course, stay close to God when bad times come. Ito ang tangi mong sandat at lakas sa pagharap ng mga hirap sa buhay. Hindi tayo lalayo sa Diyos. Diba? Lalo tayong lalapit sa Diyos. Sabi nga ng Juan 6:66 hanggang 6:8, mula na ay marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, kayo, gusto ba rin yung umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyong salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Lahat nag-alisan, iniwanan si Jesus, dahilan lang sa ibang mga pananaw nila sa buhay. Sabi niya sa kanyang 12, kayo ba alis din? Saan naman kami pupunta? Sabi naman ni Pedro, nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay. So bakit kami aalis? Yun ang ibig sabihin niya. So stay close with God. Ang tao kasi yan ang problema. Binabayo na ng problema, lalayo pa sa Diyos. Di na ako magkakapilya, ang dami kong problema. Dapat ka nga lalong magkapilya dahil marami kang problema. Dahil sa kakukuha ng lakas, sa kakuhugot ng mga inspirasyon ng buhay, kung tayo lalayo sa Diyos sa ganyang mga sitwasyon ng buhay. Listen, life is not always fair. Dito lang yan sa lupa. Huwag mag-alala dahil sa likod ng bawat lungkot, may ligaya. Sa likod ng bawat hirap, may ginawa. Sa likod ng bawat kawalan, may kasaganaang naghihintay. Dahil sa bawat hirap na dinadaanan natin, may happy ending na naghihintay. Kung hindi tayo bibitaw at marunong tayong maghintay sa nais ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At kung hindi man natin makuha yan, yung happy ending dito sa lupa, okay, mag-alala. Sa langit, may happy ending din tayo.
Let's pray. Lord, salamat po dahil binibigyan niyo po kami ng inspirasyon, ng lakas, ng magandang mga pananaw sa buhay, gamit ang iyong mga salita, upang kung ano man ang aming nararanasan sa buhay, makita po naming may inihahanda po kayong happy ending sa aming pong lahat. Hindi po namin gusto ang lahat na nangyari sa buhay namin. Hindi po namin naiintindihan ang lahat na nangyari sa buhay namin. Pero naiintindihan po namin, Panginoon, may happy ending ang lahat. Kaya, Panginoon, salamat sa inyo pong mga salitang ito na bibigay po sa amin ng inspirasyon, ng karunungan, at katatagan upang lalo po kaming maging matibay at matatag na kailanman na hindi bibitaw kahit anumang hamon ng buhay ang danasan namin sa buhay na ito. Muli, pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin, patuloy kaming maging malakas sa pagharap ng hamon ng buhay. In Jesus' mighty name, Amen.